Patay ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay matapos pagbotohan ng mga kongresista sa plenaryo ang mga reklamo. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si mobile journalist Amy Atienza. Amy, ilan ang bumoto para ibasura ang impeachment complaints? Jiggy, sa botong 284 affirmative, 8 negative at 4 abstain, tuluyan na ngang naibasura ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin niyan ay ligtas na ang Pangulo sa impeachment at nagsimula na rin ang one-year bar rule. So dito sa one-year bar rule, Jiggy, ibig sabihin niyan bawal na maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo hanggang January 26, 2027. Kanina na ipakita na rin ng mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD ang kanilang suporta sa desisyon ng House Justice Committee na i-dismiss nga ang kasong ito. Narito ang kanilang pahayag. We stand firmly with President Marcos as he continues this work. But, Mr. Speaker, I believe this moment calls for more than a statement of support. It calls for a statement of direction. Stability is not the enemy of progress. Stability is its precondition. Our duty is to protect the sanctity of the impeachment process. At Amy, anong reaksyon ng Makabayan Bloc na nag-endorso dito sa mga impeachment complaints? Jiggy, sa kabila nga na naging desisyon dito sa Kamara ay naniniwala pa rin ang Makabayan Bloc maging representatives ni Tono na dapat pa rin i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa kanila ay minadali ang proseso para nga sa pag-determine ng sufficiency in form and in substance nitong dalawang impeachment complaints. Narito ang kanilang pahayag. Marami pong arguments ang dineliver on the floor na pinaliwanag sa Committee on Justice na sufficient in form and substance yung Maza et al. Impeachment complaint. Repeatedly, ngunit hindi po ito direktang sinasagot. The committee report did not include the series of voting done before there was an actual count of votes on the consideration of the authenticity of the annexes to the impeachment complaints. There were 3 rounds of voting done by the committee, and this must be included in the committee report as a matter of fact. At Amy, ngayon tapos sa impeachment kay PBBM, anong update sa impeachment naman kay VP Sara? Jiggy, ngayon inaantabayanan natin kung saan nga ba at kung kailan mapupunta sa order of business itong mga impeachment complaints na inihain naman laban kay Vice President Sara Duterte. Kung maalala natin, noong nakarang linggo ay nagkaroon nga ng 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara kung saan i-file ito ng mga civil society groups dito sa Kamara. Kahapon naman natanggap na din ng Kamara at ng Office of the House Secretary General ang ikatlong impeachment complaint para nga dito kay VP Sara. At ngayon ay nasa Office of the Speaker na itong mga impeachment complaint at titingnan na lang natin kung ano pa nga ba ang mangyayari dito. Yan muna ang latest sa ngayon, Jiggy. Maraming salamat, Amy Atienza. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.